Noong ako ay 22, nagsimula akong umupa ng apartment sa ibabang palapag ng bahay ng aking mga magulang. Bukod sa makakatipid ako, magkakaroon din ako ng kaunting privacy. Kahit madalas umalis ang aking mga magulang, pakiramdam ko pa rin ay wala akong sapat na kalayaan. Hindi ako makapag-imbito ng mga kaibigan o kahit ng babae nang walang sagabal. Ang apartment sa ibaba ay may pintuang maaaring i-lock na naghihiwalay sa itaas na palapag. Ang layout sa ibaba ay bukas, kung saan ang maliit na kusina ay bahagi ng sala. Mayroon ding kwarto, banyo, at laundry room sa dulo ng pasilyo, pati na rin isang side entrance sa sala. Isang weekend na wala ang aking mga magulang, kaya nagpasya akong mag-relax. Inimbitahan ko ang aking mga kaibigang sina Anthony at Jay para uminom ng kaunti habang nanonood ng hockey game. Dahil wala ang aking mga magulang, nagpatugtog kami ng malakas na musika habang nagiinuman. Hindi naman ako nalasing ng todo, pero medyo may tama ako pagkatapos ng laro. Iniwan kong bukas ang pinto sa pagitan ng apartment ko at ng itaas na palapag kapag wala ang aking mga magulang, dahil wala namang ibang papasok. Nasa itaas ang mas malaking refrigerator, kaya doon ko inilagay ang inumin namin. Dahil parehong nakainom ang mga kaibigan ko, nagpasya silang matulog sa aking apartment. Malaki naman ang sofa kaya kasya silang dalawa. Makalipas ang ilang oras, nagising ako sa gitna ng gabi. May narinig akong yabag mula sa itaas. Inisip kong baka isa sa kanila ang pumunta sa itaas para kumuha ng malamig na tubig, kaya hindi ko nalang pinansin. Pero makalipas ang ilang minuto, may narinig akong humawak sa doorknob ng kwarto ko at sinubukang buksan ito. Buti na lang at palagi kong nilolock ang pinto ng kwarto ko. Inisip kong baka isa sa kanila ang nagkamali ng pinto. Dahil antok pa ako, hindi ko na lang ito pinansin. Kinaumagahan, nawala na si Anthony pero natutulog pa si Jay. Tinanong ko siya kung siya ba ang sumubok pumasok sa kwarto ko kagabi. Sinabi niyang hindi niya matandaan dahil medyo nalasing siya. Lumabas kami para kumain ng almusal sa malapit na deli, at pagkatapos noon, umalis na siya. Hindi ko na rin tinanong si Anthony tungkol doon dahil hindi ko naman masyadong pinansin ang nangyari. Lumabas ako ng bahay ng halos buong araw, kasama ang ibang mga kaibigan, at gabi na ako nakauwi. Hindi naman ako lasing, pero sobrang pagod kaya nag-ayos lang ako saglit at humiga sa kama para manood ng TV. Nang patayin ko ang TV, may narinig ulit akong tunog mula sa itaas. Para itong mga yabag na nagmumula sa kusina sa itaas. Pinakinggan ko ito ng mabuti, pero bigla itong tumigil. Kinabahan ako pero pinilit kong i-relax ang sarili ko, iniisip na baka normal lang na ingay ng bahay. Pero nagkamali ako. Maya-maya, may kumaluskos ulit sa doorknob ng kwarto ko. Bigla akong bumangon. Hindi ito tulad ng dati. Ngayon, may kasamang mahina at marahang pagkatok. Hindi ako gumalaw. Kinuha ko ang cellphone ko at nag-text sa pamilya ko pati na rin kina Anthony at Jay. Alam kong malabo pero umaasa akong isa sa kanila ang sumagot ng, "Oo, ako ito." Wala akong natanggap na sagot. Hindi ko rin matawagan ang mga magulang ko dahil tulog na sila. Nagsimula akong matakot. Naisip kong baka may ibang tao sa bahay. Kinuha ko ang isang matigas na bagay bilang sandata, at pamwesto ako sa tabi ng cabinet sa sulok ng kwarto, handa sakaling may sumugod sa akin. Makalipas ang halos 10 minuto ng katahimikan, tumawag ako sa 911. Mahinang-mahina akong nagsalita para hindi ako marinig ng kung sino mang nasa labas ng kwarto ko. Sinabi ko sa operator na huwag akong iwan sa linya hanggang dumating ang mga pulis. Nang marinig kong nasa labas na ng bintana ko ang isang pulis, binuksan ko ito at ibinigay ang susi sa side door. Ilang saglit lang, narinig kong binuksan nila ang pinto sa ibaba. Lumabas ako ng kwarto at sinalubong nila ako. Pinailaw namin ang buong bahay. Wala sa apartment ko, wala rin sa unang palapag. Pero nang umakyat kami sa kwarto ng mga magulang ko, may narinig kaming kaguluhan. Nakita kong may isang lalaking marumi at mukhang nakakatakot na nagtatago sa ilalim ng kama ng mga magulang ko. Pinada pa siya ng mga pulis at inaresto. Tinanong nila ako kung kilala ko siya. Siyempre, hindi, pero ang tingin na ibinigay niya sa akin, punong-puno ng galit at puot, ay hindi ko makakalimutan. Ayon sa mga pulis, mukhang isang palaboy lang siya at wala naman siyang ninakaw, kaya hindi na itinuloy ng mga magulang ko ang pagsasampa ng kaso.
Pero ang iniisip kong nakakatakot, baka hindi siya basta pumasok ng bahay ng gabing nag-inuman kami. Baka matagal na siyang naroon, nanonood, naghihintay, at hindi namin alam. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-follow ang aming page para sa mas marami pang kwento na magpapatayo ng balahibo mo. I-like, i-share, at mag-iwan ng komento tungkol sa iyong opinyon. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat at ingats!